sagutin mo rin ang tawag ng Panginoon dahil ang pagkakaroon ng asawa ay saring bukasyon. Sana naman dito ay matutunan natin ng napakaraming aral upang tayo matauhan at maging tunay na mga Kristiyano. Salamat po. Thank you very much sa ating pong pinakamamahal na trio tagapayo. So tunay nga ba, Ate Arlene, na yun na ang desisyon mo? Opo, yun na po ang desisyon ko. Patawarin ko po si Rolly pero ayaw kong pagbalikan. Uwi na po ako sa Zamboanga. Magbagong buhay. Yun na daw ang desisyon niya, Rolly. Bahala ka. Yan yung desisyon mo eh. Tawaran mo na lang ako. Sige, kahit hindi ka magsalita, pinatawad kita. Magbagong buhay ka na rin. Huwag mo nang gawin lahat yun. Para wala nang babaeng masaktan na yun. Napag-alaman ko rin, Arlene, na ikaw pala ay naglayas sa inyo. So siguro, ito na yung magandang pagkakataon na makita mo yung kahalagahan ng pamilya. Opo. Makita mo yung kahalagahan na kahit anong mangyari sa buhay natin, yung mga kapatid mo pa rin ang maaasahan mo, ang mga magulang mo, ang mga kamag-anak mo, sila pa rin. Opo. Hindi ba? So yun na talaga ang desisyon mo. Opo, decision. Babalik ka ng Zamboanga. Opo. So Rica, kayo naman ni Rolly, paano na? Siyempre po, dun sa nalaman ko na kaya lang pala niya ako nagustuhan dahil gusto niya magkaanak sa akin. Mas mahal pa rin pala niya si Arlene. Hindi ko naman po pagsisiksikan yung sarili ko, lalo na si Monching, sinabihan naman na ako na gusto pa rin niya makipagbalikan sa akin, mapapatawad niya ako. Kaya ayusin na lang po namin yung pamilya namin hanggat makakaya namin. Handa ka bang humingi ng tawad kay Monching? Opo. At ang tanong, handa ka rin kayang patawarin ni Monching? Monching, tawarin mo ako kung may nagawa man ako malaking kasalanan sa'yo. Pero pinapangako ko, ayusin ko ulit yung pamilya natin. Hindi na mauulit yun. Tawarin mo yun. Posibleng hindi kita patawarin. So gusto kong mabuo ulit ang pamilya natin. Masaya. Pangako, magbabago na rin ako. Ayusin mo ang pamilya natin. So pinapatawad mo Pinapatawad ko na. si Rica? Apo. Rica? So sana lang din, Monching, kasama dun sa pagpapatawad ay hindi na uulit-ulitin, ibabaon na sa limot, kakalimutan na itong naging pangyayaring ito. Kasi kapag babalik-balikan nyo pa at uulit-ulitin mo pa at ipamumukha mo pa yun kay Rica na nagkamali siya, mahihirapan kayong makaabante sa buhay. Sana gawin nyo na lang ang lahat para maging maayos ang pamilya ninyo. At Kuya Rolly, hangad din namin na sana, balang araw, kung maghilom na ang sugat ni Ate Arlene, mapatawad ka niya, kung kayo pa rin, abay malay mo, hindi mo masasabi. Baka pagdating ng panahon, sa ending, kayo rin pala, o kayo talaga. O baka naman din, meron ka pang ibang makikilala. So sana, talaga, Kuya Rolly, kung gustong-gusto mong magkaanak, ngayon pa lang, magsumikap ka na, magtrabaho ka, mag-ipong ka, para pag dumating yung araw na yon, kung may edad ka na, hindi mo na kayang magtrabaho, meron kang madudukot at may madudukot ka dahil pinag-ipunan mo na siya. Diba? So kung hindi ka man pala rin na magkaanak, may naipong ka pa rin para sa pagtanda mo. Yun pa rin yun ang mahalaga. So hangad namin na maging maganda at maayos ang buhay ng bawat isa sa inyo. Salamat sa pagtitiwalang binigay ninyo. Amina na po tayo mga kapatid, anong napaka-importanting aral na naman ang ating natutunan sa isyong ito. Ang anak nga raw ang kumukumpleto sa isang pamilya. Pero may mga taong hindi pumapalad na biniyayaang maging isang magulang. Ngunit kung talagang wagas at tunay ang pag-ibig ng isang tao sa kanyang kabiyak, hindi po magiging dahilan para makalimutan ang pag-ibig na sinumpaan, magkaroon man o hindi ng anak. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day,
ang kawalan ng anak ay di sapat na dahilan para talikuran ang pag-ibig na sinumpaan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid, lalo na ang mga kapatid nating always na nakatutok sa TV5 International. Salamat po mga kapatid sa aking co-host na si Hans Mortel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pinakamamahal na trio tagapayo, ang mga sawsawer at sawsawera sa Broadway Studio. Sa ating mga bisita, salamat sa pagtitiwala na binigay ninyo sa amin. At thank you very much din po, syempre, sa lahat ng ating mga sawsawer at sawsawera online worldwide, sa Facebook, sa Twitter, salamat po sa inyong lahat. Huwag po ninyong kalilimutan, tuwing Sabado, 10:30 ng umaga, ang Untold Stories mula sa Face to Face. Ako pa rin po, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na hindi po magsasawang magpaalala na ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. It's the Battle of the Kabits. The on-call Escabeche. Nalalaki nga ako para sa inyo! Nalala rin po ng pangangailangan namin sa bahay. Ilang po ang paraan ko at saka mahal ko naman po talaga si Marlon eh. Eh bakit mo ino-call? Pagka nangangailangan lang po, And the younger Escabeche. ito pong kinakasama ko ngayon, ito pong bata ko. Bakit siya matanda mo? Kaninong kabit power ang mananaig? Lagi na sinasabi, ter-ter daw ako. Ano po yung terter? Tira-tira. Kung ang legal wife nagninit-nit na sa galit. Pagkatapos ang ginawa ko sa inyo, yan pang gagawin mo sa akin. Face to face. Ngayong Miyerkules,